Sa gitna ng unos, ikaw ang lakas ko. Sa dilim ng gabi, liwanag mong buo. Hindi ako matitinag, sa iyong puso'y payapa. Kahit anong mangyari, sa iyo ako'y kakapit. Ikaw ang kanlungan ko, sandigan ng puso ko. Hindi matitinag, di magigiba, pag-ibig mo'y sapat. Ikaw ang kanlungan ko, Panginoon, sa bawat oras buhay ko'y hawak mo. Ikaw lamang, O Diyos. Kung ako'y nadarapa, biyaya mo'y sapat. Pag-asa sa umaga, pag-ibig mong tapat. Di mo ako iiwan, ako'y sa'yo lamang. Ikaw ang kanlungan ko, sandigan ng puso ko. Hindi matitinag, di magigiba, pag-ibig mo'y sapat. Ikaw ang kanlungan ko, Panginoon, sa bawat oras buhay ko'y hawak mo. Ikaw lang, O Diyos. Hindi ako mangangamba, kahit anong harapin pa, Panginoon, ikaw ang kasama. Buhay ko'y iyong na. Ikaw ang kanlungan ko, sandigan ng puso ko. Hindi matitinag, di magigiba, pag-ibig mo'y sapat. Ikaw ang kanlungan ko, Panginoon, sa bawat oras buhay ko'y hawak mo. Ikaw lamang, O Diyos. Ikaw ang kanlungan ko, sandigan ng puso ko. Hindi matitinag, di magigiba, pag-ibig mo'y sapat. Ikaw ang kanlungan ko, Panginoon, sa bawat oras buhay ko'y hawak mo. Ikaw lamang, O Diyos. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Muli tayo ay nagsama-sama upang magpuri, manalangin at mag-aral ng banal na salita ng ating Diyos. Bago ko po simulan, nais ko pong pasimulaan sa panalangin po. Lord, salamat po sa araw na ito, Panginoon. Salamat po sa blessings, Panginoon, sa biyaya, Panginoon, sa buhay at sa lakas, Panginoon. Lord, salamat din po sa opportunity na makapagbaba ng iyong banal na salita, Panginoon. Hinihingin ko po ng tawad, Panginoon, kung may makita ka man po sa puso namin, Lord, na hindi po kaaya-aya sa inyo, Panginoon. Lord, sa gabi po na ito, sa aking pagbaba ng iyong mga salita, Panginoon, iyong paghayag ng iyong mga salita, Panginoon. Guide me, Lord, na tanging kaaya-aya lamang sa iyo ang maisambit ng aking bibig, Panginoon. Na tama, Panginoon. Naway ang bawat isa po sa amin ay magrema po sa aming pinag-aaralan ng Panginoon. Maraming salamat po, Lord. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan ng inyong anak. In Jesus' name. Amen. Sige po, bago ko po simulan, nais ko pong sabihin na ang title po ng ating pag-aaralan ngayong gabi is Be a Warrior, Not a Warrior.
Simulan ko po, basahin ko po muna ang Matthew chapter 6 verse 25 to 34 po. Sabi po dito, "This is why I tell you not to worry about everyday life, whether you have enough food and drink or enough clothes to wear. Isn't life more than food and your body more than clothing? Look at the birds. They don't plant or harvest or store food in barns, for your heavenly Father feeds them. And aren't you far more valuable to Him than they are? Can you all worries add a single moment to your life? And why worry about your clothing? Look at the lilies of the field and how they grow. They don't work or make their clothing. Yet Solomon in all his glory was not dressed as beautifully as they are. And if God cares so wonderfully for wildflowers that are here today and thrown into the fire tomorrow, He will certainly care for you. Why do you have so little faith? So don't worry about these things saying, what will we eat, what will we drink, and what will we wear? These things dominate the thoughts of unbelievers, but your heavenly Father already know all your needs. Seek the kingdom of God, seek the kingdom of God above all else, and live righteously, and He will give you everything you need. So don't worry about tomorrow. Tomorrow will bring its own worries. Today's trouble is enough for today. So, ayun po. Dito po, balikan po natin sa Matthew 6:25, sabi, "That is why I tell you not to worry about everyday life, whether you have enough food and drink or enough clothes to wear. Isn't life more than food and your body more than clothing?" Sinasabi po dito na, hindi ba mas mahalaga ang buhay kaysa sa mga bagay na yan? Dito po, ang ang sa nagrema po sa akin dito, hindi ba mas mahalaga ang eternal life kaysa sa mga material na bagay na yan? Kasi if may ano tayo, may faith tayo kay Lord, or may pananampalataya tayo sa Panginoon, hindi tayo dapat mag-worry sa mga bagay na yan. 'Di ba po? Na alam naman natin na hindi tayo pababayaan ni Lord. 'Di ba sabi nga po, seek the kingdom of God. Seek natin si Lord, seek first the Lord, 'di ba po? Na para po kasi tayo nakakalimot sa pag-aalala natin po. Para po tayong nakakalimot na mas malaki po si Lord kaysa sa mga problema na 'yan. Gabutin lang po 'yan kaysa kay Lord po, 'di ba po? Then sabi din po dito sa Matthew 6:26 po, "Look at the birds, they don't plant or harvest or store food in barns, for your heavenly Father feeds them. Aren't you far more valuable to Him than they are?" Tama po, 'di ba po? Mas mahalaga naman po tayo, 'di ba po? So bakit po tayo mag-aalala? Ang mga ibon nga po napapakain. Ang ibang hayop po, ang ibang maski insekto po napapakain. Paano pa po kaya tayo? 'Di ba po? Tsaka po ang pag-aalala po, wala po siya na idudulot na maganda sa atin, sa katawan natin. Kasi po ang worry is equal to stress. Ang stress po, ano po ba ang stress? Ang stress po is wala pong naitutulong na maganda sa atin. Pag stress po tayo, ano po nangyayari? Hindi po tayo makapag-focus. Hindi po tayo makakain ng maayos. Isip lang tayo ng isip, nawawalan tayo ng gana sa lahat ng bagay. 'Di ba po? Ganun. So wala po talaga siyang naitulong yung pangangamba. Sabi din po sa Matthew 6:27, "Can all your worries add a single moment to your life?" Nakakadagdag po ba ang pag-aalala? May nadadagdag po ba na isang oras sa buhay natin ang pag-aalala? Wala po, 'di ba? I believe mas nakakabawas pa nga po kapag mas nai-stress tayo. Kasi wala tayo na sa focus, nakakalimot tayong kumain minsan pag nag-aalala tayo, eh. So wala talaga siyang tulong sa atin ng pangamba. 'Di ba po? Tsaka ang stress po is bad sa atin. Bad sa katawan talaga natin. 'Di ba po? Wala pa po akong kilala na stress tapos
may nadulot po na maganda. Lahat po pagka na-stress is kung ano-anong naiisip lang na hindi naman dapat, 'di ba po? Tsaka worrying is not gonna help you. Hindi talaga siya makakatulong sa atin na yung pag-aalala na yan. Tsaka po, sabi din po sa Romans 14:23, But if you have doubts about whether or not you should eat something, you are sinning. If you go ahead and do it, for you are not following your convictions. If you do anything you believe is not right, you are sinning. So nagkakasala po pala tayo kapag nagda-doubt tayo, nagdududa or nag-worry, di ba po? Kasi po, para po nating sinasabi na walang magagawa si Lord kung nag-worry tayo, di ba po? Nakakalimot po tayo magdasal kay Lord kapag inuuna po natin ang pangamba. Ito po, share ko po na short testimony po. Before po, hindi pa po ako Christian, hindi pa po ako saved. Nag-work po ako dati sa Quezon City and may business din po kami ng husband ko, si Brother Israel po. Ang business po namin dati is mga clothing, pabango, shoes po, ganun po. Dati po, sobra po akong mag-worry. As in, sobra po. Maski maubusan lang ng shampoo, iniisip ko na po agad eh. Matindi po talaga na lalo na po pagka yung sinasabi pong pecha di peligro, pag alam kong malapit na po yun, tapos nakikita ko pong pa-short na yung budget ko, nag-worry po ako agad talaga. Tapos sa pag-worry ko po na yun, madalas mainit ang ulo ko. Kaya po dati po, madalas din po kami mag-away, nung mag-boyfriend, girlfriend pa po kami. Kasi po dati po, pagka nai-stress po talaga ako, init talaga lagi ng ulo ko. Konting kibot na para po akong nababadtrip po agad. Ganun po ako dati. Kasi matindi po talaga ako mag-worry kasi nung mga panahon po kasi na yun, yung mga kapatid ko po is may mga kanya-kanya na pong asawa at pamilya. So hindi na po nire-record ng parents ko na mag-abot po sila. So parang nasa akin po ang lahat ng kumbaga ang saluhin sa gastusin po, parang ganun po yung nangyayari dati. So bilis po ako mag-isip agad na paano ganito, paano ganyan. Na kung isipin po, 'di ba, may negosyo naman at may trabaho, so dapat okay po. Kasi ako po hindi po ako mapanatag lagi. May pera nga pero hindi po ako masaya. May pera nga pero hindi ako kontento. Ganun po ako dati. Susundan ko po yung testimony ko mamaya. Sundan lang po natin sa next chapter, which is Matthew 6:28-30. Ang sabi po dito, And if God cares so wonderfully for wildflowers that are here today and thrown into the fire tomorrow, He will certainly care for you. Why do you have so little faith? Sabi po. Tama po, di ba? Sabi dito. Kung ang mga bulaklak nga di ba? Ang gaganda. Hindi sila hinahayaan ni Lord. Tapos kung iisipin po natin, kada bulaklak po, rose, sampagita, lilies, tulips, or any flower pa po. Iba-iba po sila ng design, di ba? Sunflower po. Iba-iba sila ng design. Create sila ni Lord, di ba po? Kung isipin natin, simpleng bulaklak nga po Napakaganda. What more pa po sa atin na creation din po ni Lord, di ba po? Di mas may plano po si Lord sa atin. Di ba po? Tas sabi din po dito na
Sinabi din po dito na, yet Solomon in all his glory was not dressed as beautifully as they are. They are. Na kahit nga daw po 'di ba si Solomon, hindi po nakapagsuot ng kasing ganda sa mga bulaklak. Pero kung si Lord, kung grabe yung ano ni Lord sa mga kahit sa bulaklak lang, ang pag-care ni Lord sa mga bulaklak, paano pa sa atin? 'Di ba? Na nananampalataya sa Kanya. So, bakit po tayo nag-worry? Na napakaliit ng pananampalataya natin sa pagka nag-worry po tayo. Ito din po, i-share ko lang din po na na nakita ko lang po to sa internet eh. Yung yung snow po, yung snowflakes niya, yung isang parang patak po ng snow. Kapag tinignan po pala siya sa microscope, ang ganda ng design niya. So, doon po pumasok sa isip ko na, kung yung simpleng napakaliit na snowflakes, pagka tinignan natin ng maigi, sobrang ganda ng design. Which is si God ang nag-create. Paano pa sa atin, 'di ba, sa buhay natin? So, sure ako na si God, bawat isa sa atin, kasi po ang snowflakes, pagka tinignan po, may iba-iba siyang design eh. Though hindi po nag-i-snow dito sa Pilipinas, pero nakita ko lang po yun, as example lang din po na sa ganung kaliit, na ang ganda ng design po, di ba po? Nakaka-bless po siya na makita na sa simpleng ganun, simpleng maliit na yun, nagawa ni Lord ng makakreate ng ganung kaganda. What more pa sa buhay natin. So sure ako na may malaking plano si Lord sa mga buhay ng bawat isa po, di ba? Kaya hindi po dapat tayo nangangamba. Tapos po, sige po, sundan. Tsaka po, wala pong imposible kay Lord, di ba po? Sabi nga din po sa kanta eh, nothing is impossible. Kung may faith tayo, sabi din po sa lyrics ng kanta, I am living by faith, nothing is impossible. So, manalig lang tayo kay Lord. Continue tayo magdasal. Seek God first. Di ba po? Nung nagpakain nga po si Lord sa 5,000 people, di ba po? 5 tinapay at 2 isda lang. Nagawa yun eh. Nagawa yun ni Lord, di ba po? So, bakit po tayo mapanghihinaan ng loob? Kung kaya nating manalangin kay Lord at ibibigay niya po agad. Sige po, next verse po tayo. Matthew 6:31-34 po. Sabi po dito, so don't worry about these things, saying, what will we eat? What will we drink? What will we wear? These things dominate the thoughts of unbelievers, but your heavenly Father already knows all your needs. Seek the kingdom of God above all else and live righteously, and He will give you everything you need. So don't worry about tomorrow, for tomorrow will bring its own worries. Today's trouble is enough for you today. Kaya po dito sinasabi, huwag tayong mag-alala. Kasi kahit hindi pa po natin sinasabi, binibigay na ni Lord. Inaano niya na po agad. Alam niya na po agad kung ano po ang pangangailangan natin. Basta po, sabi po, di ba, sa Matthew 6:33, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. Always lang natin isik si God sa buhay natin. Unahin natin siya lagi. Priority God first. Always yes to the Lord. Always say yes to the Lord. Di ba po? Mag-serve lang tayo sa Kanya, manalig lang tayo, mag-pray lang tayo. Kaya dito po yung kanina pong kinikwento ko na about po sa pag-worry po. Ito po yung kadugtong. Itong nakakilala na po talaga ako. Kahit po nakakilala na ako, ano pa rin po ako, nag-work pa rin po talaga ako nun.
Tapos ang nangyari pa, ito nga po 'di ba yung sinasabi, 'pag inuuna mo si Lord, may dumadating talagang challenges sa buhay mo. Dumating po sa point na dati po nung nagwo-work ako, ano po, ginawa po ako na yung may pasok ako kahit Sunday. So dati po para akong inis na inis, sabi ko, "Ano ba 'yan? Bakit naman ano, kung kailan naman na 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 gusto kong mag-serve kay Lord, bakit naman bigla akong may pasok ng Sunday?" Na gagano'n ako. Sa dati ko po kasing church sa Quezon City, ano po, do'n din po nagchu-church yung ate ko. So, yung ate ko po doon kasali po sa worship team. So, kumakanta din po doon sa church namin do'n sa QC. Dati po gusto ko din, sabi ko, gusto ko ding ano, makapag kumanta ba kay Lord. Yun po yung sabi ko no'n dati. Tas sabi ko din po na gusto ko talaga makapag-serve kay Lord. Pero yun po yung nangyari bigla, sa trabaho ko bigla akong pinapapasok ng Sunday, na hindi po ako makapagpalipat ng schedule dahil po sa work ko po dati, 4 lang po kami na empleyado. Sobrang liit na company lang pa lang po kasi siya. So 4 pa lang po kaming empleyado. 'Pag nag-off po ako, yung isa po hindi makakapagpahinga kasi iba-iba po kami ng day off. Dati po 'pag dun po sa naka-day off ng Sunday, nakikiusap ako sa kanya na baka sa akin na lang yung Sunday kasi, tawag dito, nagsisimba ako, nagchu-church ako, yun yung sinasabi ko sa kanila. Inaano ko na sa church namin may mga gawain, ganyan. Tapos sinasagot po nila ako na, "Ba't ikaw lang ba yung nagsisimba? Tsaka ano, ito lang yung araw namin ng mister ko." May asawa na po kasi yun, yung nagde-day off ng Sunday na dati naka-work ko. So dati po parang naano pa ako na, "Ano ba 'yan? Ano ba nangyayari? Bakit gusto ko lang naman mag-serve kay Lord, bakit naman biglang gano'n, hindi ako mapayagan." So hinayaan ko lang po yung katrabaho ko, sige, which is nakakapagsimba naman po ako do'n sa church namin, sa gabi naman po. May misa po kasi do'n ng 7 PM hanggang 9 PM po. So nakaka-attend pa rin po ako. Pero po ang nangyayari naman noon, na nagchu-church po ako pero hindi po ako makapag-focus din maayos kasi po pagod na ako sa trabaho. So pagdating ko po do'n parang inaantok-antok na po ako. Gano'n po yung nangyayari. Na na ano po, para po akong naano sa sarili ko na ano ba 'yan? Parang wala lang din naman yung pagsimba ko kasi gano'n lang din, eh. Ah, yung inaantok naman ako dun sa loob ng simbahan, tsaka yung mga gawain dapat hindi ako nakaka-attend, like may mga fellowship po kami before, hindi po ako nakaka-attend dati kasi nga natatapakan ng schedule ko. Pero po nung ano po, nung medyo lumalim-lalim na po ako doon, kasi po nagkakaroon naman po kami ng online no'n na parang fellowship, so nakaka-attend po ako saglit dati. Hanggang sa 'pag naririnig ko po yung ano, yung honor the Sabbath day, para po akong naano yung loob ko, hmm, para po akong nako-convict na hindi ko maibigay ng fully yung Sunday ko. Hanggang po sa dumating yung point na may in-attendan po ako sa Quezon City na convention po din sa church namin. Hanggang po parang narinig ko po yung voice ni Lord na, "Sige anak, mag-resign ka na." Kasi before po nun, nagpaplano na po akong mag-resign. Pero may pagka-worry pa rin po ako, eh. Kasi sabi ko 'pag nag-resign ako, paano sila mama? Yun lagi ang ano ko dati. Hanggang sa yung umattend nga po ako ng convention na yun, parang bigla pong may voice ako narinig na sabi, "Sige anak, mag-resign ka na." Pero doubtful pa rin po ako nung time na yun. Hanggang po sa umabot ako dun sa point na hindi po ako mapanatag lagi
sa trabaho. Para po akong lagi po akong stress, gano'n. Hanggang sa naka-decide po ako na sige, magre-resign na ako. Si Lord muna, sabi ko po. Si Lord muna. So ngayon po, I share po sa inyo na ngayon po wala po akong work, pero hindi po to prosperity gospel or what po Pero mas panatag po ako ngayon. Mas masaya po ako ngayon. Unlike po nung nag-work ako. Hindi po dahil parang mas free time ako ngayon, hindi po. Ang saya ko po kasi yung dati pong pangarap ko na maging na kumanta para kay Lord. Nagagawa ko po ngayon sa church dito sa Lord of Harvest po. Yung dating pangarap ko po na mahilig po kasi ako sa mga bata. At pangarap ko po dati maging teacher. Nagagawa ko po ngayon. Nakakapagturo po ako pakonti-konti sa mga bata po dito. And yung dati po na yung mga pangarap ko lang po na itutupad po. Kaya po talaga ngayon ko po napapatunayan sa buhay ko na if you seek God first talaga, kung uunahin mo si Lord, mapapanatag ka talaga Ibe-bless ka talaga niya Hindi lang po blessing financially, hindi po ganun. Yung kapanatagan po sa loob, nasa akin na po. Wala po akong income ngayon, pero alam niyo po yung sobrang saya ng puso ko ngayon. Na, ito po, share ko lang din po na sobra pong magmahal si Lord talaga. Kasi, may mga instances po dito na naiisip ko lang, nandyan agad. Tsaka parang inano po sa akin ni Lord talaga na hindi ko kailangan ng pera. Manalig lang ako sa Kanya. Kasi po, share ko lang din po ito pong testimony po ito. May one time po na halos 1 week wala pong pasok ang mga bata po dito. Before po mag-anniversary po sa church namin, dito sa Lord of Harvest. Nagpa-practice po kami ng mga bata para sa sayaw nila. Tapos po, nakakapagpakain po ako sa kanila, pero pakonti-konti lang po. Ganun po. Hanggang sa, habang nagpa-practice po kami, may isang bata po lumapit na, ate, teacher, nagugutom po ako, sabi. So ako po, nag-isip, sabi ko, paano kaya ako magbibigay ng food? Kasi nung time po na yun, dahil wala nga po akong work, hindi po ako ng pambili agad. Tapos nagulat po ako, pag open ko po ng phone, if you're familiar po, syempre familiar naman po tayo lahat kay Sis Joji po. Nag-message po siya na, sis, may champurado dito, pakain mo sa mga bata. Alam niyo po yung naramdaman ko agad nun, na talagang yung love po ni Lord, na hindi ko na talagang kailangan mag-isip ng pera. Nandyan na agad. Pag open ko lang ng phone ko, may message na agad na, may blessing na agad. So, kinuha po namin yun kay Sis Joji, tapos pinakain po namin sa mga bata. Sa buong week po ng pagpa-practice namin ng mga bata, magugulat na lang po ako. May magme-message, may pupunta po ng church para po magbigay ng food. Na hindi ko na po need maglabas ng money. Si Lord na po ang gumagawa ng paraan para po madalhan kami ng pagkain sa church at makakain po yung mga batang nagpa-practice. Tapos, yung ganong feeling po, 'di ba, na nakakatuwa kasi yung basta may pananampalataya ka lang na alam mong God will provide. Na nandyan na agad, binibigay niya na po. Na nakaka-bless po talaga, sobra-sobra. Kahit po personal, na may one time po na sabi ko lang,
sabi ko po sa asawa ko, kay Brother Israel po, na gusto ko ng popcorn. Sana magkaroon ng popcorn. Gumanon ako. Tapos, nagsabi lang po siya sa akin, pray mo kay Lord. Tapos, ano lang po ako nun, na parang sa puso ko na, sana nga po Lord, magka-popcorn. Tapos, nagulat po ako na pag-akyat po namin, may nagpadala po na may popcorn. So, sabi ko, sobrang buti ni Lord, no? Na sino po ba mag-e-expect na may magpapadala, tapos mayroong popcorn din talaga. Ang dami ko pa pong gustong ikwento ng mga testimony ni Lord po, na testimony ko kay Lord, na kung gaano po siya magmahal, na kung gaano po siya mag-provide, na hindi ko na kailangan mangamba. Ngayon kaya ko po talaga nasasabi na kahit wala po akong work ngayon, basta alam kong si Lord nandiyan, magpo-provide siya. Ito po, last testimony, nagpa-plan po kasi ako ng business po dito. And then, business po yun dun sa kumbaga ang kukuhaan ko po yung ate ko. Tapos nakaraan po, nakausap ko po yung ate ko, na nagsabi siya sa akin na antayin mo na lang, malapit na matapos, ma-i-deliver ko na dyan sa'yo yung business, yung gagawin mong business. Sa ngayon po, hindi ko po muna i-share kasi pinagpipray ko po talaga ng taimtem muna talaga po kay Lord, na maging matagumpay po yun, kung ano man po yung business na yun. Ayun po, sige po, balik po tayo dun sa Matthew 6:31-34 po, di ba po? Ayun po, basta po, sabi sa Matthew 6:33 na, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. Basta always lang natin isik si God, di ba? Always seek God first talaga po. Mag-serve lang tayo sa Kanya, manalig lang tayo sa Kanya. Walang imposible kay Lord, ibibigyan niya po yan lahat. Tapos po, basta po na yung pananampalataya lang po natin, na magkaroon tayo ng pananampalataya ng kagaya sa bata. Sabi po 'di ba sa Lucas 18:17, tandaan ninyo, ang sinumang hindi tumatanggap sa kaharian ng Diyos gaya ng pagtanggap ng isang bata ay hindi makakapasok doon. So, magkaano lang po tayo, manalig lang po tayo kay Lord, lagi talaga. Huwag na tayo mag-worry. Stop worrying. Kasi wala po talaga yan na itutulong. Tsaka lagi lang po tayo mag-pray. Kaya sabi po 'di ba sa Jeremiah 33:3, call to me and I will answer you and show you great and mighty things which you do not know. Tawagin lang natin siya lagi. Ito po ang phone number, kumbaga ang phone number ni Lord. Jeremiah 33:3, call to me. Tawagin lang natin siya. At talagang sigurado po na sasagot po si Lord sa mga pangangailangan natin. So, hindi po natin kailangan mag-worry. And then po, babasahin ko lang din po yung verse ng Isaiah 23:1. The Lord is my shepherd. I have all that I need. Sabi po. Excuse me po. Di ba po? Si Lord ang shepherd natin, ang shepherd ng buhay natin. Meron tayo ng lahat, basta ipanalangin na natin sa Kanya, idalangin lang natin sa Kanya, ibibigay niya yan. Hindi pa natin sinasabi. Alam na ni Lord eh, di ba po? Kaya, ito po talaga sa buhay ko pong ito. Glory to God po. Si Lord po ang itinataas ko dito. Na sobra po ang
sobra po akong blessed ngayon. Nung nakaraan nga po na pag-usapan namin mag-asawa, sabi ko sa kanya, kinikilig ako kung paano magmahal si Lord. Kasi po, ang dami pong pangyayari sa buhay ko ngayon na hindi ko na-experience dati. Ngayon po na-experience ko. Na, ang sarap po sa feeling talaga. Kung paano po magmahal si Lord. Basta pumapanatag ka lang sa Kanya. Maglingkod ka lang sa Kanya. Siya lang unahin mo lagi. At uunahin ka din niya. Ibibigay din niyang pangangailangan mo. Nakakatuwa po si Lord sobra. Kasi yung dati po ako na money is enough, which is mali. Di ba po? Kasi sabi din po sa Matthew 6:24 na you cannot serve two master, di ba po? Dati po kasi money is enough ako eh. Pero ngayon, talagang sa grace ni Lord, sa ano ni Lord po sa atin sa buhay natin, masasabi ko po talaga na na ibang magmahal si Lord sobra-sobra. Kailangan lang natin sa Kanyang manalig. Manampalataya lang tayo kay Lord. Magkaroon lang tayo ng faith kay Lord, yun lang ang mahalaga. Yung dating may pera nga, pero hindi panatag. Ngayong wala akong pera, pero panatag at masaya ako sa piling ni Lord. So, doon pa lang panalo na po, di ba po? Kaya wag po tayo mangamba. Kasi sabi din po, di ba, sa Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." Itong verse na po ito, hindi lang po ito about sa pag-prosper ng blessing sa money, hindi po eh. Ang verse na po ito is, may plano si Lord sa buhay natin. Wag po natin pangunahan si Lord. Huwag tayong mangamba na kesyo ganito, kesyo ganyan. Huwag natin pangunahan si Lord. May plano siya. Hindi niya tayo bababayaan. Kasunod din po sa Jeremiah 29:11, ang sabi, sa Jeremiah 29:12-13, "Then you will call on me and come and pray to me, and I will listen to you. You will seek me and find me when you seek me with all your heart." Basta hanapin natin siya sa puso natin, si Lord. Tawagin natin siya, magdasal tayo sa Kanya, lumapit tayo sa Kanya. Walang imposible kay Lord. Ibibigay niya lahat ng pangangailangan natin. Ang lahat ng worries natin, aalisin niya yan. Basta manalig lang. Paulit-ulit ko pong sasabayin, di po ako magsawang magsabi. Manalig lang tayo sa Kanya, kumapit lang tayo kay Lord at hindi niya tayo pababayaan. Continue to seek God, continue to pray. Sobrang powerful po ng prayer. Alam po natin yan, na magdasal lang po tayo na magdasal sa Kanya. Hindi man sumagot po agad si Lord ngayon, or hindi po masagot lahat ng kahilingan natin ngayon, pero ibibigay niya po yan sa tamang panahon. Always talk and seek God, ask God sa lahat ng gagawin natin. Diba po sa 1 Corinthians 10:31, "Whether you eat or drink or whatever you do, do it for the glory of God." Unahin lang natin siya. Magdasal lang tayo palagi. Patuloy tayong mag-share ng word niya, mag-serve tayo sa Kanya. At pagpapalain po tayo ni Lord. Di ba po? Kaya po, do not be a warrior. Be a warrior. Sa laban po natin sa buhay, si Jesus po ang sandigan natin. At prayer po ang weapon natin sa lahat po ng challenges natin sa buhay. Just surrender everything to God.
Sabi po sa Philippians 4:6-7, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Di ba po? Sabi. Huwag tayong mangamba. Magdasal tayo sa kahit anong sitwasyon natin sa buhay. Isumbong natin lahat ng dalangin natin kay Lord. I-surrender natin lahat sa Kanya. Sabi din po sa Psalms 23 verse 1, The Lord is my shepherd and I have all that I need. Isa pa po, sabi po. Ay, wait lang po. Sabi din po sa 1 Corinthians 15:58. Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm, let nothing move you. Always give yourself fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Sabi din po sa Hebrews 11 verse 1. Hebrews chapter 11 verse 1. Now faith is confidence in what we hope for, and assurance about what we do not see. Diba po? Faith is confidence po. Then sabi pa po sa Matthew 28 verse 20. Dito ko na po tatapusin. And teaching them to obey everything I have commanded you, and I am with you always to the very end of the age. So, magsilbi lang po tayo kay Lord. Seek first the kingdom of God. Manalangin lang tayo palagi. Magsilbi lang tayo palagi kay Lord. Wala pong imposible. Si Lord lang po ang nakakaalam sa lahat. So, tigilan na po natin ang pag-worry sa mga maliliit na bagay. Be a warrior, not a warrior. Ayun lamang po. To God be all the glory. Maraming salamat po.